At andito po tayo ulit sa ating mini farm para magpakain ng ating mga alagang manok. Yan naman ito, nabutan natin si Joe, nagpapakain ng ating mga alaga. Ito, well, ang pakain mo rito yung ano, breeder. Breeder ang pakain mo, tapos may sapal. Tapos ito mga kabrad yung ating mga sisiyo natin. Tapos yung plymouth natin mga kabrad. Ang bilis magsilaki, oh. Diba? Ito, sigurado to, ano to, rooster tong dalawang malaki na yan. Yan yung gagamitin naman natin. Papakross naman natin doon sa mga, ano natin, sa mga hen na native. So ito kasing pabo na ito, hindi mapakali hanggat hindi nakakapalo. So ito na mga ating mga paborito. Nung nakaraan mga kabrad dito, meron nabawas ng sisiw. Pero ngayon naman, mula nung ating ginamot, so ngayon okay na sila. Yung mga sugat nila, nangingitim na, ibig sabihin, pagaling na yung kanilang mga sugat. Tapos yung kanilang mga pagkain, patuloy pa rin yung pagkain nila na may halo talagang paminta. Well, kung maaari dito, gawin mo, yung pagkain nila, laging nakalagay doon sa may lalagyanan. Ha? Oh, hindi ibig sabihin, ganun. Hindi, lalo na rito, hindi na makakain ng ano. Hindi na makakain pag pwede yun, sapinan mo pa yung ano rito, sa gilid. Yung brown. Pero yung ano, hindi mo na. Oras na naman nakainan kasi nila mga kabrad. Ngayon, medyo maganda-ganda panahon, tangina. Pondo-pondo na naman yung ulan. Joel, pinapakain na yung mga sisiyo naman doon sa kabila. At saka pa mga kabrad, nailipat niya rin ni Joel yung ating mga biik na native. Ito yung dito kay Brown, ninailipat na rin niya. Ayan, yung bulugan, yung pinakaano natin, yung ito, nailipat na rin yung ating barako. Mga ilang araw na lang niya mga kabrad, sigurado sasampahan na niya yung ating inahin. Bali, ngayon, hinawad siya. Bibilan tayo ng 5 days. Sure ball yan. Sasampahan na yan. So, ito si taba. Tapos, check lang natin yung ating ano doon, yung mga biik. Niligyan lang muna ni Joel doon sa kolong-kolong.
Itong ginagamit namin pampurga mga kabrad ito. Para sa mga inahin na hindi pa nasasampahan, ito ang ginagamit natin. Saka dito rin sa ating mga native, pinupurga rin natin to. Napakainin natin yung napakaingay. Wala isang timba natin, ginamit ni Joel. Pero naman tigil isang takal sila rito mga kabrad. Well, nasa isang timba mo. Yung isang timba. Oo. Wala na? Bagay, sige. Ano na lang ito, dalawa na lang. Oh, gutom na si 15, no? Pati bakal. Inunguya. Oh, ayan. Oh. Wait lang muna sa'yo. Ito mga kabrad yung takalan natin. Basta ito, tigi-tigiso sila neto. Well, sa puti, ilan yung takal mo dyan? Ilan? Dagdagan mo na kung ano. Oh, ito, oh. Ito mga kabrad. Araw na lang. Wait ka. So, dadagdagan na lang namin pag lumabot. Ating mga bagong awat. Ayan. Ayan sila. Yung 10 natin mga kabrad. Ito na ngayon. One week sila dyan. Lilipat natin sila doon. Sasama na lang natin doon sa ating sa ating mga native. Ganito ginagawa namin mga kabrad dito sa ating bagong awat na native. Sa una, yan, una kanina ang pinakain ni Joel, pre-starter. Tapos nung hapon na, nung hapon, pinakain na niya, hinaluan na niya ng konting starter. Yan. Tapos kinabukasan, unti-unti, purong starter. Tapos, siguro, isang buwan na ganon, tsaka natin sila sasanayin naman ng sapal ng taho. Pero ito naman kasi bago inawat ito, kumakain na sila noon dahil nakasama sila sa inahin. Pero kaya lang, siyempre, dahil kaawat nila, wala silang gatas. Kaya itong ginagamit natin ngayon, pre-starter. Yan. So, ando naman yung drinker nila, yung sa likod doon. Kaya okay lang. Ito naman kaya natin sinasara to. Pinapasok ng manok. Yan. Nahihiyain pa. Yan. Yan mga kabrad. Basta yan, ang style natin na pagkapag-akaawat lang ng ating biik na native, starter, pre-starter talaga, yan. Parang ang treat natin sa kanila parang sa puti din. Kaya lang pagdating ng isang buwan na silang naawat, doon na tayo nag-a-adjust ng panibago nilang sistema ng pagpapakain yun niya, yung may sapal ng taho at saka starter. Yan. So ngayon dahil nag-uulan-ulan na, makakaano naman tayo ngayon ng mga dahon-dahon, kamukha ng Madre de Agua, mga malunggay, yan.
maimimix na natin uli sa kanila. Ganon din sa ating mga alagang manok, ganon din ang gagawin natin. Dahil siyempre, nakita nyo lang pag tag-ulan, dyan sumisibol yung mga Madre de Agua. Yan ang gustong-gusto nila, yung tag-ulan. At siyempre, ganon din sa ating mga malunggay. Marami naman tayong makukuha ng malunggay na pwede nating isama dito sa pagkain nila. At ganoon din sa mga inahin natin. Inahaluan din natin ngayon ng Madre de Agua at saka yung malunggay. Minsan sa videos natin, pakikita natin yung paghahalo natin ng Madre de Agua at malunggay. Pag meron na tayong anihin dito sa ating Madre de Agua. Kasi kasalukuyan pa lang sila ngayon na namumukadkad or nagdadahon na nanariwa. Dahil ng mga nakiraang buwan, siyempre summer, tag-init, talagang tuyot na tuyot sila, wala silang padahon-dahon talaga na matino. Pero ngayon nag-uulan na, unti-unti na yan mga kabrad. So ayan o. Okay, punta naman tayo dun sa kabila. So ito mga kabrad yung minix ni Joel na breeder at saka sapan ng taho na ipakakain natin doon sa ating mga inahing native. At saka dito sa ating mga native na nasa 3 months old na ating native. So yung kanina naman, yun yung pre-starter, yung pinakain muna natin doon sa bagong awat. So ito yung ginagawa nating pamamaraan ng pagpapakain. Pati sa bibi mga kabrad, bibi, pabo, ito yung pinapakain natin sa kanila. Breeder na galing sa baboy kasi wala tayong darak ngayon eh. Tsaka yung sapal ng taho, ayan. Tapos ilalagay ni Joel nga dyan sa timba. Tapos doon pakakainan niya doon sa baboy at saka baby pato. Ayan. Dito rin mga kabrad sa mga native na ito, ayan kamakanya. Ganon din ang pinapakain natin. Ayan. Okay. So ito ang ating mga inahin. So ngayon okay na, nakakain na sila. Mukhang maraming laman well to si 30 na. Na? Sana nga. Oh. Tapos well mamaya lang, pakibugahan mo nga si 17. Oo, no? Kasi tingnan mo, balot na naman siya ng dumi niya. Ito, lakas tumibag niya. Ayan yung flooring, bugahan mo lang mamaya. Ito, anong mga oras, pwede itong mga anak na eh. Medyo may kaliitan lang yung tiyan niya. Pero minsan kasi ang baboy, ang inahin, pag maliit ang tiyan, minsan, pag puro bake, ayan, mas marami. Kalilinis lang natin ito kaya Joel yung ano. Well, tapos dito, well, yung lona siguro, well, dito mo ibalot. Oo. Kasi may anggi to eh. Di ba? Anggihan siya. Ito, pin-repair na nga niya yung ano na to. Tapos kung mapagmasdan niyo yung kanyang ari, ayun niya, parang paltos. Sabihin, posible na malapit na to. Palilinis lang natin kay Joel yung flooring. Tapos pabubugahan natin yung dede. So ayan mga kabrad, tagumpay na naman ang maghapon natin. Nakaraos na naman tayo sa trabaho. Yan, nakagagaling lang natin ng gaya-gaya. At pagkagaling nga natin dito, inabutan natin si Joel, papakain. Ang ginawa ni Joel doon sa ating inahin na kaawat lang, ayang pinurga niya ngayon yun. Nagpurga tayo. Yung Latigo 1000, yun naman ang ginagamit natin pampurga. At yun yung ating mga native na 10, inawat na rin ni Joel. So pag inawat na natin yung mga itim na ating mga big, pinapakain natin sila ng una, pre-starter sa una hanggang sa 5 araw. O kaya hanggang 3 araw.
Pre-starter muna yon. Tapos sa mga susunod na araw, susunod na ikatlo, ikapat na araw uli, 50-50 na sila ng starter, hog starter. Ngayon, pagka tapos nilang kumain nun, magpupurong starter naman tayo. Mga ilang araw lang, 3 days din, gano'n. Sumunod naman na araw, ikatlo o apat na araw uli, yung hog starter, hahaluan naman natin ng sapa ng taho. Ayan. So ngayon, sanay na sila doon. Sa susunod na araw uli, ang pinaka-last namin, yung darak. Kasi mas mura yung darak kaysa sa hog starter. Yung darak ngayon, hahaluan namin yun ng sapal ng tahuyan. Tapos may konting hog starter. Yun, darak at hog starter. Yun yung pakakain naman natin ngayon sa ating mga bagong awat na bali nasa ano na yun. Posibleng kumain sila ng gano'n ng hog starter, may kasamang sapal ng taho at darak. Siguro nandun na sila sa age nilang na nasa 1.5 months or 2 months. Ganun mga kabrad, ang ilan natin. Tapos tuloy-tuloy na yun. Hanggang sa adjust na lang tayo ng adjust. Halimbawa, meron tayong mga available na mga dahon-dahon, Madre de Agua, mga, lalo na mga kabrad ngayon, usong-uso yung mga manggang hinog na nalalaglag. Yun, pwede na natin sa kanilang pakain yun. At doon naman kinainaman sa mga ganong native, hindi masiselan. Mas gusto nila yon. Tapos yun na nga, andun na nga yung pag-a-adjust natin. Hinahaluan na natin yung mga dahon ng Madre de Agua, dahon ng malunggay, yung fermented na banana trunks. So ngayon kasi hindi tayo nakakapag-ferment dahil nasira yung ating shredder. Kaya hindi pa natin napapagawa. Pero yun, ganoon lang mga kabrad ang ginagawa namin sa native. At ngayon, meron na naman tayong bagong awat na 10. At meron tayo ngayon ditong bali nasa 8, nasa 2 months, 3 months, gano'n ang edad. At meron tayong mga anak. At meron tayong bagong panganak na kamukha nga ni Puti na meron pa tayong 5. At meron tayong mga anak ngayon. Bali, ang mga anak natin na ngayon na halos linggo lang pagitan, si Sungit, saka si Chubby, 2. Saka si Taba, 3. Meron 3 ngayon. Itong months na susunod, mga May, June, meron tayong mga anak mga kabrad. Kaya tuloy-tuloy lang. Ganun lang ang ginagawa natin. Pero ngayon, ang ginagawa nga natin, upgrade. Pero ito na yung huli nating sistema ng pagpapalaki ng baboy sa native. Yun yung kay Puti. Doon, kukuha tayo ng inahin na isa. Tapos, ang ating barako pa rin, ay yung pa rin dati nating barako. Yun lang mga kabrad yun. Ganun lang tayo. Ang diskarte natin, ganun lang ang pamamaraan natin sa ating mga alagang native. So, sa mga Puti naman, ito, mga sunod-sunod na araw na to, meron tayong mga anak. Sana nga, Lord, sana maging maganda at malulusog yung ating maging bake ngayon. Kaya mga kabrad, muli, maraming salamat po sa ating lahat. God bless po.